And we are officially on the summit. Nasa pinakamatayog na tugatog tayo ng Pilipinas! Woo! Maraming bundok na ang ating napagtagumpayan. Mga hamong sumubok sa ating tibay, tatag at determinasyon. Bawat hakbang sa nakaraan ay nag-iwan ng sugat at mga aral. Bawat tuktok na naapakan ay nagbigay ng panandaliang tagumpay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ating narating, may isang natatanging tawag na hindi matakasan. Ang tawag ng dakilang Apo. Sa taas na halos 3,000 metro sa ibabaw ng dagat, itinanghal ang hari ng mga bundok sa Pilipinas. Isang banal na lupain ng mga anito, kanlungan ng iba't ibang buhay na nilalang, at isa sa pinakamatinding lupain na susubok sa puso ng isang mountaineer. Ito ang kwento ng ating pag-akyat sa tuktok ng Pilipinas. Ako si Sir Jen, at samahan niyo ako sa ating kwento. Hello and what is up guys? I am Sir Jen. At bukod sa pagtuturo, ito ang isa sa mga hilig kong gawin. Ang gumala, at gumala, at gumala. I feel more alive whenever I'm outside. Well, basically, I want to maximize the time that I have. Gusto kong masubukan ang lahat ng bagay na pwedeng subukan. Dahil alam ko na limitado lang ang oras ko sa mundo. That is why I am grateful to God for allowing me to do the things that I love doing and giving me strength na gawin ang mga bagay-bagay. And guys, I want you to be part of my journey. Sumama kayo sa adventures ko. And together, I know, makakamit din natin ang tagumpay. So guys, we are now in Davao City and we can't believe that we're actually doing this. Nandito tayo sa lungsod ng Davao para sa isang misyon. Yon ay ang maakyat ang pinakamatayog na bundok. Di lang sa Davao, kundi sa Pilipinas, ang bundok Apo, the godfather of all the mountains. Nagsimula ang ating kwento sa isang desisyong maglakbay patungong Davao. Hindi lang para magsaya at magliwaliw, kundi upang subukin na rin ang ating sarili. So guys, nandito na tayo ngayon sa Davao. At we're going here sa Francis Inn. So tingnan niyo yung mga dala natin, no? So we're ready for hike tomorrow. Dapat sanay sa Francis Inn tayo mag-check-in dahil malapit ito sa pick-up point ng nakuha nating coordinator. Ngunit dahil hindi tayo nakapagpa-reserve, ito ang nangyari. So fully booked na ang Francis Inn and we don't know where we're going. Hindi na tayo nakapagpa-reserve sa Francis Inn, punuan na rin. So maghahanap tayo ngayon ng lugar na mapagsistayan. Bit-bit ang mga mabibigat na bags, inikot namin ang mga kanto to look for a place kung saan pwedeng makapagpahinga, maligo at makapaghanda para sa trek kinabukasan. So yung mahirap sa ginagawa natin ngayon ay ang mga dala-dala nating mga gamit. May kapigatan, oh. So we're still looking for inn at nandito tayo kay Ironman sa Cook's Iron Inn. At buti na lang, nakahanap tayo ng murang matutuluyan. Oo, barato. So guys, ito na yung mga rooms natin. So nasa Iron Inn tayo. And then
This will be our room. Room 12. So, ito yung room pa lang natin. Decent naman siya. May saksakan, that's all we need. Then pa, para sa mga power banks natin. Ito na kami, guys. Papunta tayo sa pick up point. Dahil ipipick up tayo ng I don't know kung van or kung pick up ba. We're so excited. First time to, guys. Isa sa mga pangarap na bundok natin matutupad. So nandito na yung mga van, guys. Yan sila, oh. Yan yung mga susundo sa atin. Tapos may mga kasama na rin tayong nandito. Hindi nyo lang makita kasi madilim pa. It's 2 in the morning. Hindi rin nagtagal at bumiyahe na tayo patungong Bansalan Jump Off. Pero bago ang tuloy-tuloy na adventure, napahinto tayo sa isang karinderya. Hello vlog! Welcome to my guys! Kain kayo dyan, kain! Oh, ano? Oh. So katatapos lang nating mag-breakfast dito sa Bansalan Eatery. Dito. Nang matapos tayong kumain, agad rin namang pinagpatuloy ang ating paglalakbay patungo sa Jump Off. We're finally here. So jump off. So di talaga tayo makapaniwala na ginagawa natin to ngayon. Medyo marami na rin tayong naakyat. Pero iba ang hamunin ang pinakamatayog na bundok dito sa Pilipinas. Ay. Grabe, medyo kinakabahan tayo. Excited. So guys, kanina nakapag-breakfast na tayo. Tapos, heto na tayo sa may jump off. Dito ay inihanda namin ang lahat ng aming mga gagamitin. Ang iba nating mga kasama ay nagrenta na ng mga tents at sleeping bags. Habang ako naman ay kumuha na ng porter dahil alam kong hindi biro ang akyat na ating gagawin. Hello, good morning. Yung mga gamit ninyo ha, secure lahat. So guys, ito yung porter natin, si Levi. Bago pa man ang unang hakbang sa trail, ay nagkaroon ng maikling oryentasyon at panalangin upang masiguro ang kaligtasan at proteksyon ng bawat isa. Picture, 1, 2, 3, smile. Isa pa, 1, 2, 3, smile. Okay. Pasiritan mo. Ito na guys. Simula na. Nakapula ako sa office. Tour na lang, no? Tour. Puro pata guys. Patagilid. Five minutes pa lang guys. Parang ayaw ko na. Kaya mo yan sa... Dito pa ba tayo susuko? Kaya pa to, Ihihinto na ba natin ang akyat? Siyempre hindi. Pangarap natin to. Nais nating maabot ang tugatog. Kaya't ipagpapatuloy ang hakbang. Kung mapagod man, pahinga ng saglit. Kung maubusan ng hangin, hihinga ng malalim. At kung sumakit man ang tuhod, gagapang ako kung kinakailangan. Hindi pwedeng tumigil. Maaabot din natin ang tugatog. Look at this. Ganda-ganda. Katapat lang man. So kung mapapansin nyo guys, mafago.
Kahit ang oras natin ay alas 7 na, fog yung nasa likod natin. Yan oh. Look at that. Kahit sa taas medyo ma-fog rin. So isa talaga sa mga pangarap nating akyatin ang Bundok Apo. Sapagkat ito yung pinakatugatog eh. Ito yung pinakamatayog na bundok dito sa Pilipinas. Maganda lang dahil marami kaming hikers ngayon. Kaya yung pacing medyo nakakayang natin. Tapos eto, look at this. Taniman ng sibuyas to. So halos kada block, yan, iba't ibang uri ng pananim. Kanina may cabbage doon. Eto dito sibuyas. Pechay, mukhang pechay yun, no? Hi! Jen! Hi sir! Hi! What's up mga mananap? Shout out Sir Jen. Woo, grabe, umakyat talaga ng Apo. Iba-iba ang ating mga kasama sa pag-akyat mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Dala ang kanya-kanyang bilis ng lakad, baong kwento at dahilan ng pag-akyat. Habang pinagsasaluhan ang tarik ng mga dalisdis, hirap at pagod, may tulay na unti-unting nag-uugnay sa amin, kung saan ang dating mga estranghero ay dahan-dahang pinagbuklod ng iisang kwento. Hi friend! Hi friend! Kumusta ang buhay-buhay? Ito, yun nga. Picture tayo. Dito mo. Picture tayo. Ah, ganda mo. Saya-saya, no? Grabe. Look at this view, guys. Wow. Picture tayo, friend. Angas. Shout out po sa inyong lahat. Wow. From Mindoro, mag-ingay. Woo! Yung isa sa kagandahan sa pag-akyat sa Apo, bagamat mahirap, matarik, malamig, hindi ka gaanong mapapagod, pero tsak na pagpapawisan ka. Ikaw sir, matanong kita sir, Ano ma'am? Ano sir? ba't ka umaakyat? Ako, umakyat ako kasi issue yung trabaho ko sir eh. Ah, Yun lang. Pero talagang passion ko itong gano'n. paano mo siya naging passion sir? Nag-start ako high school pa eh. Hanggang ngayon. Kasi maganda yung bundok eh. Ah, ganda no? Hindi, walang ingay. Maganda yung amoy, hindi mabilis yung ano. Di gaya sa city, maingay. Maraming mga ano, usok. Dito parang naibalik mo yung ano mo. Yung nakaraan mo sir, dito. Tapos walang ano dito sir, walang ano na tao dito, totoo lahat ng tao dito. Oo. Di ba? Dahil lumalabas ang tunay na kulay ng tao kapag nasa bundok. Kung ganito, kung ganyan talaga siya, ganyan na talaga yan siya. Oo. Makikita mo ang mga tunay na kaibigan. Kung sino ang mang-iiwan. Ay! Iba na yan, iba na yan. Iba na yan. Ganda, promise, solid. Sa bundok ako'y lumalapit, tahimik na walang kapalit. Lahat ng bigat aking bitbit, unti-unting kusang kumakapit. Walang tanong, walang sagot, ngunit gumagaan
mundo, ikaw ang nakikinig sa bawat luhang di marinig. Dito ko iniiwan ang bigat at muling bumabangon sa liwanag. So heto guys, si Nurse Leo ng DepEd Davao Nurse ng City. Davao City. Wow. Sir, ba't ko umaakyat? Ano sir? To find peace. Tsaka ano sir? Hinahanap-hanap ng katawan since ano pa noon. Ngayon lang nakabalik ng ano, Mount Apo. Wow. Angas ni Sir, oh. This is his second time dito, guys. Third time pala. Okay lang? Naka-video tayo? Okay lang. Wow. Yung yan ang mga gusto ko. Yung bibidyohin ba? Wow. Para ma-flex ba sa ano? Shout out kay Kuya Jake po sir. Jay. Pero pangalan ko yung palayaw ko lang po sir is Dodong po. Kuya, gaano ka nakatagal na nagpo-porter dito? Ano sir? Mga 7 years ata. Tagal-tagal na rin, no? 7 years. Mga 29. Ay hindi. Lagi 7 years tama. 7 years. So, heto si Kuya, napakalakas. Yan. Ilang kilo yan, Kuya? Ano lang to sir? 20 kilos yung bit-bit niya. So guys, kung napapansin nyo, napapalibutan tayo ngayon ng hamog. Ganda, oh. Wow. Look at this. Napakaganda ng panahon ngayon, sabi ng mga nakasabayan natin, kasi hindi mainit. Wow, ang ganda dito, guys. Look at this. May mga bulaklak dito, guys, oh. Angas, oh. Anong bulaklak to, sir? Yan, utot-utot flower. Promise? Otot-otot to? So, etong mga bulaklak na nandito, yan, yung mga halaman na yan, mga otot-otot raw yan. Hindi ko alam kung bakit otot-otot. Mabaho ba yan, sir? Oo, mabaho pala. May madadaanan tayong rafflesia dito. Wala naman. Ganda. Solid sa ganda. Ito, oh. Wow. Matapos ang ilang oras na akyat sa pinaghalong gubat at open trail ng Bansalan, kung saan tila niyakap tayo ng hamog, tayo ay sandaling nakapagpahinga. At mukhang maswerte tayo dahil may maliit na tindahan na nagtitinda ng banana Q. Grabe, guys. Nakapag-rest din. Si vlogger. Banana Q. Yes naman po, Hi! sir. Makikita namin yung Hi! Makita kami jowa. Sir, Charot. ba't ka po umaakyat? Ay, hindi ko nga. Kasi may naakyat. Alam nga namang bumaba ako. Kasi may nabudol. Kasi may nabudol. Pinubudol lang po ako. Hindi ko rin alam. Siya po. Ito po, banana Q. Saan yung, saan yung mga kapihan ninyo? Saan yung kapihan? Ano, nasa baba. Ngayon po, wala kayong binibentang kape. Isa lang po, sir. May mainit po kayong tubig. Sa sample. May mainit po kayong tubig. Matapos ang saglit na pahinga at konting kwentuhan, pumasok na kami sa kagubatan ng Bansalan. Walang hamog na nakabalot sa paligid. Hindi rin maaninag ang sikat ng araw. At sa bawat hakbang ay sinasalubong kami ng malamig na hangin sa ilalim ng mga dambuhalang puno. Gayunpaman, ramdam pa rin namin ang pagod sa pag-akyat at nananatiling matarik ang ahon.
What all? Ay, wow. Oh my God! Kinakabahan ako! Joke lang. Sige nga. Wow. Nawakwak na yata. So guys, nawala kami. Binabaliktad yung damit sa amin pag ganyan. Pag nawawala. Pag sumunod tuloy yung guide. Misguided ang guide. Ikaw, Rona, nandun ka pa. Bang lang isa pa, di hinto kaya pa, matarik man ang daan, puso lang ang sandalan. Kaya pa, puso lang ang dala. Kaya pa, hanggang sa dulo ng daan. Kaya pa, puso lang ang dala. Kaya pa, hanggang sa dulo ng daan. Grabing ahon guys. Nakakahingal. Nakakapagod. Bagamat napakahirap ng daanan, kita nyo naman, di tayo titigil. Tayo ay patuloy na maglalakbay patungo sa Tugatog. Dahil ito yung ginusto natin eh. Ito ang pangarap natin. Ganda ng trail, promise. Sabi dito, set your minds on the things above, not on earthly things. Colossians 3:2. Thank you for reminding me that. Woo! Sarap mabuhay. Alam nyo, para kung nag-hike sa Ulap, we're literally like walking on cloud 9 right now. Kasi napakaganda ng lugar guys. Solid. Tapos basta we're just excited na marating yung camp at ini-enjoy lang natin. We're not rushing. Kasi tingnan nyo naman oh, mai-enjoy mo talaga ang bawat scenery na nag-unfold sa bawat takbang natin, di ba? Angas. Yan oh. Guys, just take a look at this view. Wow. Napakaganda guys. Grabe. Sa camera dire matranslate sa personal, mas maupay to sa personal. Kung maupay man ini, mas maupay sa personal. Grabe guys. We're just grateful that we are here at this very moment. Ginagawa kung ano ang tinitibok ng ating puso. Wow! Oh! Bawat hakbang, bawat liko, bawat kanto ay may panibagong tanawing naghihintay. Ah! Grabe! Napaka-solid nito so far guys. Isa to sa pinaka love kong trail. Ang ganda kasi ng mga puno, grabe. Di ko lubos maisip, di ko ma-explain kung ano yung sayang nararamdaman ko ngayon. But we're just very happy. Oh, para tayong nasa Jurassic guys. Tignan nyo, napaka-cinematic bawat hakbang oh. Tapos heto pa, ang ganda dito. Wow!
Napakaganda, napaka-the best mo, Lord. Thank you, Jesus, for everything that you have done. Sa haba at layo ng tinahak natin, sa trail na tayo inabutan ng gutom. Kaya naman, kain muna. Pero guys, we are mindful sa basura natin. Saan mang bundok mapadpad, leave no trace tayo. Wow! Ako'y naiiyak! Wow, sobrang ganda, guys! Yan yung pinapangarap nating tugatog. Yan yung tuktok ng Mount Apo. Oh. Hala ka! Malayo pa! Oh my God! Malayo pang ating papagtasin. Pambihirang ganda ang ating napagmasdan. Ngunit unti-unting pagod na rin ang ating nararamdaman. Sa bawat hakbang, tila bumibigat ang ating mga binti. Ang bawat buntong hininga ay siyang saksi sa pait at sarap ng ating akyat. Ngunit sa kabila ng dahan-dahang pagsuko ng ating katawan, tayo ay unti-unting papalapit sa bundok ng mga pangarap. Habang nagtatalo ang gusto ng isip at ang gusto ng katawan, unti-unting natatanaw ang Camp Reyes, isang hudyat na tayo ay pansamantalang makakapagpahinga. So, nasa campsite na tayo, guys. Eto na, nakapitch na yung tent natin. Galing ng guide. Kasi medyo na-enjoy natin yung view. Naging mabagal yung pacing ng hike natin. Pagdating natin dito sa campsite, eto na. Ready na, pati yung mga gamit natin. So, ang galing. Habang abala ang ating organizer sa paghahanda ng ating hapunan, naging pagkakataon ang panahong ito na lubusan pang makilala ang ating mga kasama. Napuno ang campsite ng mga kwento at mga bagong aral. Pito yung peak ng Apo, sir. Yes. Ano yung pitong peak na yun? Si Gadis Tarugami, si Gadis Matulos, Gadis Bayet Pandi, Gadis Manunggod, Gadis Manama, Gadis Mandarangan, and Gadis Anito. Tama? Pito na ba? Oh, yun. Yun ang Gadis? mga Gadis. Yes. Mga goddesses Gadis pala yan yun. sila. Ayon kay Kuya Joe na lead guide namin, may 7 peaks ang Mount Apo na associated sa 7 deities o bathala. Halimbawa, sa Santa Cruz Peak, lugar ito ni Apo Manama, the god of love. Bansalan Peak, kay Apo Taragumi, the god of water. Sa Digos Peak, kay Apo Matulos, the god the father. Crater Peak, kay Apo Manunggod, the god of giving. Sa Davao Peak naman, kay Bayet Pandi, the goddess of wisdom. Sa Kidapawan Peak ay lugar ni Apo Mandarangan, the god of bravery. At may isang unspecified or mysterious peak na lugar ni Apo Anito, the god of healing. Dahil sa malalim na usapan, namulat ang ating isipan na ang pag-akyat sa bundok ay hindi lamang simpleng pagsubok sa lakas ng katawan, kundi isang paglalakbay ng paggalang. Importanteng maging sensitibo at maalam sa mga paniniwala at tradisyon ng mga katutubo, maging ng lokal na komunidad na matagal nang nangingibabaw sa lugar. So guys, balot na kaming lahat. Tignan nyo guys, oh. Balot na balot. Hindi pa gabi pero napakalamig na. Oras natin, alas 4:45 pa lang, pero malamig na. Ano pa kaya pag gabi na or madaling araw? Ito yung siniserve nila guys, oh.
kanin, chicken, fried bangus. Talagang may presentation. Wow! Chicken nila. Oh, Diba? parang Korean. Dito lang yan sa campsite. Thank you Lord God for all your goodness. Maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po at nandito kami sa napakagandang paraiso. Nasa harap po namin ang biyayang iyong kaloob. Hinihingi po namin na i-bless po ninyo ang pagkain ito. Naway ito ay magbigay sa amin ng lakas at nutrisyon na kinakailangan namin sa aming paglalakbay. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Same pa rin ang gagamitin natin paakyat buka. And then estimate. Sir Deo. Puro kayo pictures? Hindi. So guys, tapos na tayong makapag-dinner. Oras natin, alas 6. Pasado, 6:20 ata. And lights off na tayo, early tayong matutulog. Kasi wake up call natin 1:00 ng madaling araw. Oo. Mag-hike tayo ng ganon na ng madaling araw. So, good luck sa atin. Thank you for this day, Lord. Grabe. Habang nasa kabilang bahagi ng daigdig ang haring araw, ang aming diwa ay gising na. Sa katahimikan ng kabundukan at kagubatan, kami ay marahang naghahanda para sa muling pakikipagbuno sa bundok ng aming mga pangarap. Look at this, guys. Grabe. Sobrang lamig, guys. Sobrang lamig. Grabe, guys. Sobrang lamig. Uy, nagdamusin na. Kita. Matapos maihanda ang mga gamit at ang aming sarili, nagkaroon ng maiksing paalala sapagkat babagtasin namin ngayon ang pinakamapanghamong bahagi ng bundok Apo. 3 kilometer yung akyat and 5 kilometer yung pababa. So, estimate din natin from summit to campsite. Yung sikanize natin is nasa 3 to 4 hours. Mabagal na pacing na yun. Dahan-dahan naming sinimulan ang pag-akyat. Sa bawat hakbang, lalo pang tumatarik ang daan. Ang maluwag na bato at malambot na lupa ay madaling bumibigay sa ilalim ng aming mga paa. May mga bahaging halos gumagapang na kami sa tindi ng ahon. Habang ang bawat paghinga ay lalong bumibigat sa manipis na hangin ng kabundukan. Tanging liwanag ng mga headlamp ang gumuguhit sa madilim na landas. Walang ibang maririnig kundi ang malalim naming paghinga, hagupit ng malamig na hangin at ang kalansing ng mga trekking pole sa batong aming inaapakan. Kanina, guys, kasabay tayo ng lead pack. Mga 30 minutes rin tayong nakasabay. Pero eto, nagpahinga na tayo. Nakakapagod eh. Morning! Good morning po. Bakit na sila, guys? Grabe. Good morning. Sa bawat paghinto upang habulin ang hininga, mas lalong sinusubok ang aming lakas at katatagan. Ngunit sa bawat muling hakbang,
unti-unti ring lumalapit ang mga pangarap. Sapagkat ang pag-akyat sa pinakamataas na tuktok ng ating bansa ay hindi lamang laban sa matarik na dalisdis. Ito'y laban sa pagod, sa takot, at sa tukso ng paghinto. Malapit na tayo sa tuktok, guys. Eto. Tignan nyo yung kaulapan sa baba, oh. Grabe. Napakaangas ng ginagawa natin ngayon, guys. Di ko lubos maisip na nandito na talaga tayo. Grabe. Nakakapagod yung trail. Nahihirapan rin tayo sapagkat habang paangat tayo ng paangat, panipis lang panipis yung hangin. Nahihirapan na tayong huminga, lalo't gumagalaw tayo. Grabe! Look at this view. Sobrang ganda. Ngayon, guys, talagang napatunayan ko na kung kaya nating isipin, kaya talaga nating gawin. Eto. Nung aakyat pa lang ako, may mga nagsabing, sure ka, highest peak na? Di rin ako sigurado eh. Pero sinubukan natin. At heto ang reward sa pagsubok. Di ba? Wow! Oh! We are more than 2,000 meters above sea level ngayon. Grabing lamig. Promise, guys. Nangangatog tayo hanggang ngayon sa lamig. Pero dahil dyan, pinupush tayo ng lamig na yun na gumalaw para makaramdam ng init yung katawan natin. Diba? So guys, nandito na tayo sa junction. Heto. Dito natin hihintayin yung guide natin. Tapos, eto yung Mother Peak. Aakyat tayo dyan mamaya. Meron rin ditong Digos Peak. O, Kidapawan pala. Yun, yung nasa gitna ng curve na yan. Oo, nasa likod. Yan yung Kidapawan Peak. Tapos, eto naman, yung Digos Peak. And we are officially on the summit. Nasa pinakamatayog na tugatog tayo ng Pilipinas! Woo! Hindi pa rin tayo makapaniwala na narating natin ang tugatog na ito. Kung babalikan ko ang bawat patak ng pawis, ang panghinginig ng mga binti, at ang mga oras na tila gusto na nating huminto, parang panaginip na nakatayo tayo dito ngayon. Humihinga sa hangin ng tagumpay. Sobrang ganda. Hindi lang natin napagtagumpayan ang pinakamataas na tuktok. Winasak din natin ang lahat ng takot, pagdududa at alinlangan na minsan ay pumigil sa atin. Isa itong patunay na kapag naniniwala tayo at nagpatuloy, walang anumang matayog na pangarap na hindi kayang marating. Sinong mas malamig? Yung apo o siya? Hindi na pala. Mainit na pala dito. Thank you, Explore Mount Apo! Mount Apo.
So, Digus Peak is 2,954 meters above sea level. So, napakaraming hikers. So, unti-unti na tayong bababa. Kung kanina, grabe yung lamig. Ngayon, banayad naman yung init. Look at where we are right now. Oh, above the clouds na tayo. Hi po. Diba? So, talagang isa to sa unforgettable experience. Dito matatawaran ng kahit anumang pera ang kalayaang maglakbay. Woo! Look at them. Ganda-ganda talaga, guys. As in. Hindi natapos sa peak ang ating paglalakbay, sapagkat mula sa Digus Peak, tayo ay bababa patungo sa crater. Nasa crater na tayo, guys, ng Apo. Kasi yung Apo is a mountain volcano, pero dormant siya. Yan oh. Wow, ganda. Grabe. So napakalawak ng crater niya. Kapag rainy season, parang nagiging lake to. May sekreto ako. Hindi ako nakapag-video masyado kasi natatali ako. Hindi biro, guys. Natatay talaga ako. Maghahanap tayo ng pwesto dito sa akin. Ayokong gawin to, pero kailangan. Success, guys. Nakakahiya. Ayaw ko sanang gawin, pero kailangan eh. Napadjabs tayo ng wala sa oras. Okay ka lang, sir? So medyo namumulikat si sir. Mali ang ano ko, apak ko eh. So namumulikat na tayong lahat, guys. Nang marating natin ang Tugatog, akala ko ay tapos na ang pagsubok. Ngunit sa pagbaba pa pala, magsisimula ang tunay na kalbaryo. Unti-unting binalot ng makapal na ulap ang itaas na bahagi ng boulders, habang dahan-dahan at buong ingat naming itinatapak ang aming mga paa sa matutulis na mga bato. Halos sumuko na at manginig ang aming mga tuhod dahil sa matinding pagod. Ngunit buhay pa rin ang pag-asa na makabababa ang bawat isa ng ligtas. Very scenic yung view dito sa Mount Apo. So guys, sa tingin ko ito yung pinakamahirap na parte ng Apo, yung boulders. Sapagkat yung mga bato loose. Nag-slide na tayo kanina, mga 2 beses na. Oh.
Grabe guys, dito tayo nauubos. Very draining. Sapagkat dito talaga sa mga bato-batong yan, wala tayong masisilungan. Grabe. Tirik na tirik yung araw. Tapos yung clouds nasa baba. Ay, nako. Dito guys pala, maraming sulfur kagaya nito. Oh. Yan oh. Sulfur yan, yung kulay, parang kulay green. Yan. Kasi parang may bumubuga rin ng usok dun. Yan oh, papansin nyo may mga usok-usok. So, yan. Pahinga lang muna tayo ng saglit. Pero kahit nagpapahinga tayo, nadidrain tayo eh. Isang araw. Inuubos ang lakas natin ng araw. Gusto nating makababa na dun sa may kulay green, sa malilim. Grabe. Habang patuloy na binabagtas ang boulder face ng Apo, lalo nating nararamdaman kung gaano kabigat ang bawat hakbang. Kahit balot ng jacket, ramdam na ramdam natin ang pambihirang init ng araw. Ang mas mahirap, ubos na ang ating tubig. Bawat patak na sanay papawi ng uhaw ay wala na. Hindi natin maisip kung gaano pa kalayo ang kailangang lakarin o kung gaano pa karaming bato ang kailangan nating lampasan. Ngunit isang bagay ang sigurado. Kailangan nating makainom ng tubig upang makaalpas sa hamong ito. Wait lang. Maganda dito guys. Ay, may lilim. Pahinga tayo saglit. Nahihilo na tayo. Grabe. Oh, tapos yung iba, ano pa? Loose rocks. Ikadalawang beses ako mag-slide sa taas. Kaya nagdaan-daan talaga ako. Bahala na. Tayo ay sandaling nakapagpahinga sa lilim, ngunit hindi pwedeng magtagal dahil malayo pa ang ating tatahakin. Guys, good news. Nagkita kami ni Levi. May tubig ulit tayo. Ikaw Levi, may tubig ka pa? Sige. Anong okay na? One liter ako dito. Oh, ikaw muna. Okay ka lang? Salamat. Yay! Titipirin natin tubig to kasi walang tubig sa campsite guys. Iiyak tayo dun. Halos himatayin tayo sa init guys. Sumasakit na yung ulo natin. Buti na lang may konting lilim dito. Ay, thank you Lord. Grabe yung sagupa natin sa bundok na to guys. Kahapon okay lang, kanina okay pa. Sa boulders guys, halos mangiyak-ngiyak tayo dahil init. Nakaka-drain ng energy. Grabe. Tapos wala pa tayong tubig doon kanina. Buti na lang hintay tayo. Thank you, Liv. Nasa open trail pa rin tayo, guys. Pero mas okay na pakiramdam natin
Kasi nakainom tayo ng tubig tapos nakapag-rest ng bagya. Buti na lang may lilim dun. Look at our view, guys. Wow, napakaganda oh. Very therapeutic. Tapos eto pa yung bababain natin. Di ba? So eto. Banayad na yung pababa. Pero hindi yan banayad, guys. Look at that. Mahirap. Pero carry lang yan. Pagdating natin sa Monkey Trail ng Santa Cruz, muling sinubok ang tibay ng ating tuhod at ang natitira nating lakas. Gayunpaman, dahil sa lilim ng mga puno, malamig na hangin at napakagandang tanawin sa gubat, hindi natin namalayang papalapit na tayo sa campsite. Grabe. Tignan niyo yung mga ugat sa likod natin, oh. So grabe, guys. Di tayo makapaniwala na nakakita tayo ng agila na malayang lumilipad at wala sa mga zoo. Oh, rinig niyo? Ito ang musika ng kagubatan. Ito talagang gustong gusto kong mapakinggan. Tapos ito yung nasa harap natin. Look at this. Napapalibutan tayo ng mga puno, mga halaman. Maraming mga ibon. Naririnig natin sila. Di ba? Guys, narinig nyo yan? Mga unggoy yan. Parang nag-aaway. Kasi etong campsite dito, nasa campsite na kami, may mga unggoy dito. Kaya lang sa ngayon wala tayong makita. So guys, nagrereklamo yung kasama natin. Kumusta sir yung boulder, sir? Damage. Grabe talaga yung boulders, di pa rin kami makaget over. Pero nag-survive kami. Di ba? Yun yung masaya, yun yung importante. Bathroom incident. Anong bathroom incident? Never mind. Oo. Na-vlog ko rin yun, di ba? So, marami talagang mga pangyayari na nangyayari na lang sa kagubatan kahit hindi naman sinasadya. Ganun talagang buhay. Good morning, guys. It's 2:20 in the morning at ginising tayo sapagkat mag-hike na naman tayo at this very early. Dahil nga dito sa Camp 1 kulang ng tubig tapos medyo maraming hikers yung nandito. So we need to move out. Doon tayo sa baba. Tapos doon na tayo mag-breakfast and aalis na. So, yun. Ligpit-ligpit. Napakalamig. Grabe. Tatlong araw, 2 gabi, isang bundok na hindi lamang inakyat, kundi hinarap. Ito na yun, guys. Makakalabas na tayo sa gubat. Yay! We survived. Grabing akyat yun. Alam nyo guys, kung mag-hike pa ako ng isang araw, feel ko matatanggal na yung mga tuhod ko. Grabe. Mula sa bansalan, bawat hakbang ay may kapalit. May pagod, may sakit, may mga sandaling gusto na lamang huminto. Ngunit sa bawat pagkakataong nanghihina tayo, may isang bagay na patuloy na nagtutulak.
ang hangaring makarating sa dulo. At nang tahakin namin ang Santa Cruz, mas lalo naming naunawaan na ang bundok ay hindi palaging tungkol sa tuktok. Minsan, tungkol ito sa sandaling pinili nating magpatuloy, kahit hindi natin alam kung saan huhugot ng lakas. Sa loob ng 3 araw, hindi lamang bundok ang ating tinawid. Tinawid natin ang ating limitasyon, ang ating mga takot, at ang mga sandaling akala natin ay hindi nakakayanin. Yay! Congrats. Grabe, lakas. Mas malakas po kayo. Ang doggy ng Apo. Sanay na kasi. Sa lahat ng naging bahagi ng paglalakbay na ito, mga organizers, supporters, mga bagong kaibigan na nakasama sa bawat hakbang, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa iyo, Bundok Apo, salamat sa mga hamon, aral at alaala. Dumating kaming may hangaring maabot ang iyong tuktok, ngunit umuwi kaming may higit pa. Mga kwento, bagong pagkakaibigan, at pusong mas marunong magpasalamat. Hindi ka lamang namin inakyat, Apo. Iniwan mo rin ang iyong bahagi sa aming mga puso.